Sa isang tuktok ng kagubatan matatagpuan ang isang abandonadong kastilyo. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ito nilisan? At ngayon ay naging usap-usapan at laman ng kababalaghan. Halina't pasukin natin ang kaloob-looban at bawat sulok ng kastilyong bato na hanggang ngayon inabandona. Oo nga. Saan ang daan dyan? Baka may ahas na. Masasabi na ang mga tao dito ay masasamang ugali, pero hindi natin alam, di ba? Gubat na. Meron dito ganyan. OMG. Ang kastilyo sa ibabaw ng kagubatan. Akala ko ng unang mga master, sa ibang bansa lang may mga abandoned ng mga castle. Dito rin pala sa Pilipinas. Ito yung most abandoned castle sa buong Pilipinas na ating lilibutin ngayon. Wala ito. Nakapag-pray na rin tayo bago pumasok. Isa raw ito sa pinaka-abandoned or haunted din na lugar dito po sa Cebu. Ito yung tinatawag nilang Riverstone na na gagawin sana itong, kumbaga ito ay resort. By the way, I just want to give an credit to Sarkaru o Vlogs dahil sa kanya ko ito napanood 3 days ago, bago lang. Ito yung base doon sa mga informations din na napanood ko, tsaka sa mga search ko rin dito. Ito talaga yung pag-aari doon ng magkapatid na ipinagawa. Parang playground lang sana ito, pero napag-desisyonan nga na gawin na lang daw na ito isang resort, pero ngayon na-abandon na siya. Ay, oh my gosh, pakalaki pa lang nito guys. So kung makikita niyo yung design niya, parang gawa ang nag-design daw nito isang Belgium, yung mga hinango daw sa design sa. So dito makikita niyo meron pang pinakabahay doon sa pinakataas. Susubukan natin akyatin yung maya-maya lamang. Magpapalipad tayo ng drone. Merong salamin doon, mga master. Bakit nilagyan ng salamin doon? Grabe, ang laki niya. Ayan. Ganda ng design guys. Hindi ako masyadong na magpagabi dito. Dahil, syempre, alam nyo naman, tayo lang mag-isa. Gaano kaya kalaki ito? May mga may mga balon pa. Ay, ang ganda nito guys, oh. Para siyang mini kalesa. So, akitin natin yung pinakataas doon. Pero, try natin doon sa taas. Mag-investigate habang maaga pa. Pero subukan natin magpagabi. Kasi, parang kaya ko naman, kaya lang yung problema natin is lobat yung phone ko ngayon, baka mahirapan akong mag-google map pa-uwi dahil hindi ko masyadong kabisado rito. So yan, nilalagyan siya rito ng mga may mga umiinom dito for sure. Palipad tayo ng drone. Dito mayroong parang antik na aparador. Dito ako nagtaka, bakit may malaking dito guys, salamin. Ito ay, ayan bakit kaya nilagyan ito ng Hindi natin kasi mapapatunayang may nangyayari dito kung hindi tayo mag-iimbestiga, diba, ng gabi. Ay, okay. Tignan nyo, pinagpatong-patong ng mga bato. Tabi po. Ay, mayroon pa rito. Try natin. Sa pangalan po ni Jesus. Ay, parang talaga siyang kastilyo. Maraming daanan. Mas may bumulaga
Hindi na siguro ako magpapagabi dito mga master kasi wala naman ako masyadong na-feel. Okay naman yung lugar for me. For me, sobrang okay naman ang lugar. Meron pang mga ahas dito. Hindi ako masyadong nakakaramdam ng mabigat. Baka siguro mamayang gabi pa or what. So more on exploration lang tayo mga master. Tapos meron pa ritong lumang, parang antique na ano. Ang tawag dito. Ang dami, ang laki pala. Yung mga posibleng pupunta rito lang mga, alam mo na, masasamang loob. Hindi ko naman sinasabing mga taga dito, yung mga ganun ng tao. Pero masasabi na ang mga tao dito ay masasamang ugali. Pero hindi natin alam, di ba? Actually peaceful naman. Wala akong masyadong napipil pa. Sa ngayon, dahil maaga pa. Biniyahe ko po ito almost 3 hours biyahe mula Cebu City. Nakamotor ako. Then medyo traffic kanina. Pero kung maganda-ganda biyahe, 2 oras kayang-kaya ito. Ito. Makakaramdam lang ako ng konting sakit sa tiyan. Ito yung most abandoned castle sa buong Pilipinas na ating lilibutin ngayon. Wala pa tayo sa kalahati mga master. So, dito meron dito ganyan. OMG. Dilim. Buti na lang mataas yung ISO ng ating camera. So let's go, dun tayo sa taas. Wala tayong dito guys. Masyadong Kung meron lang akong kasama, pwede ko mag-overnight kasi at least may hihingi ng tulong or what. Ako lang, mahirap na eh. So naikot na natin yung part ng bawat sulok dito. Doon naman tayo sa ibang parte mga master. Hindi na po ako paabot ng gabi dito. Malayo pa po yung aking pupuntahan. Sana pa supportahan niyo yung buong video mga master. Yung malaking tulong po sa akin yung sabing mga vlogger pag tinatapos po yung video nila, like kahit nagko-comment mga master. So doon tayo sa taas. Ang taas talaga. Kaya tinawag na kastilyo, di ba? Meron ba kastilyo mababa? Nakakahingal. Oh. I think wala nang bahay dito sa taas. Pero palipad tayo ng drone kanina, meron eh. Lubos ang aking panghihinayang sa kastilyong ito. Bakit kaya patuloy ang mga sumusobrang yaman ng ibang tao na imbes na ang ibang naghihirap ay makinabang? Pero yun nga, kanya-kanya tayo ng choice. Kanya-kanya tayo ng kapalaran sa buhay. Mayroong sobra, mayroong kulang, at mayroon ding sapat. Wala tayong nakuwang impormasyon na sasakto kung ano talaga ang dahilan kung bakit ito inabandona o nilisan. Hiningal ako. Nasa ibabaw siya ng kagubatan. Yun. Padaan pataas. Sobrang tarik. Then ito na siya. Exercise din kasi. Ito. Pataas kasi masyado guys eh. Ayan. Ganda. Picture perfect. Pahinga muna ako. Para ka nasa ibang bansa. Pasukin natin niya. Pahinga lang muna ako. Siguro hiningal ako mga 20 mga master. Ako payo ko lang sa inyo, bago kayo aakyat, papasok sa ganito, mag-mountain hike, 1 week nyo i-condition yung katawan nyo kung matagal kayo hindi nakakagala. Kasi ako matagal ako hindi nakalabas-labas, nakapaglakad-lakad, puro edit sa bahay, tapos kain, tulog sa umaga. So walang exercise na tama. Kaya kita mo hindi naman ganun kalayo kung titignan nyo mula rito hanggang dyan sa may pababa na yan. Siguro mga almost 500 meters ang layo lang eh. Hindi naman ganun kalayo. Ang ano lang dyan, napakatirik pataas.
ikutin natin itong part na ito. Sa mga aspiring vloggers din na nagsisimula, ako po open ako for collaboration. Abangan niyo po yung aking mga post kung saan ako part na pupunta ng Pilipinas. Kung mataon po na malapit kayo doon, pwede po tayo magkita-kita mga master at makipag-collab kayo sa akin kasi I need some group every na lugar na mga willing pong sumama, at kahit sagutin ko na po inyong matutulugan kung malayo po kayo sa mismong pupuntahan ko, mga master, ako nang bahala doon. So ito mga master, bago pa tayo dumilim ay pasukin na natin to. Then di na tayo makakapag-overnight dito. Yung mga nagpuputol ng kahoy. Ay maganda tong pang sangkalan guys. Saan ang daan dyan? Baka may ahas na. Masyado na magubat. Oh my gosh. Saan tayo dadaan dyan? Magubat na. So, hindi na tayo papasok dun sa isang yun. Kasi nakita naman natin siya sa drone. Pero subukan na rin natin siguro para sayang tong mga wala naman pala paano ka makakapasok dyan dito. Tignan natin. Ay, baka naman may sementeryo dito. Sana naman, charot. Ganda ng kahit itong iPhone na lang pala gamitin ko, kaya na malulubat na kasi. Oo nga, sayang. Sayang talaga. Wala. Abandon na. Ito. Ay, may akyatan sa taas guys. Sana walang ahas. Ang tabi po. Tumuong sa sobrang tagal niya Ay. Mas kita siya rito. Meron palang daan doon, baba tayo uli. Tingnan nyari Anyari? Vlog pa more. Ay, hindi na siya kastilyo pala. Tingnan nyo. Ayan. Pakita ko din yung drone shot kanina dyan. Gubat na. Let's go here inside. May daan naman pala. Ayan ang delikado guys. So kita mo, hindi ko alam kung pinang ihaw pa nila yan o baka pinang something, di ba? Kaya yung patay, hindi tayo matatakot sa patay. Ay. Wala po akong gagamitin paranormal investigation dito guys explore lang tayo. Ayoko naman magmaron baka sabihin na naman ng iba. Si Master Gala dati nagbablog lang ng ngayon na. Lahat tayo puro okay. And I think I have to go. It's delicate. What is delicado? Delicate. It's dangerous here to stay here. So let's go back mga master. Sa pangalan ni Jesus. Ay! Kinikilabutan ako. Baka natatay ka lang. Let's go!
Nangingilabot ako, ba't kaya? Bigla ako nangilabot. Doon ako yung tubig. Bumili ko ng konting pagkain ko. Merienda. Then di pa ako makain. So, diretso na tayo dun sa isang mga master. Kaya naman pala nating umakyat doon. Hindi naman pala ganun kataas. So mapapansin niyo na talaga nasa ibabaw siya ng kagubatan. Mataas yung kanyang kinalalagyan. At may mga pinutol na kahoy. Baka mamaya ito ipapalinis na ng may-ari or baka iparenovate. Okay, pero ako talagang lubos na nanghihinayang dito sa Castillo. Isang aral din ito sa atin na kung sakaling tayo, wag namang mangyari din sa atin yung ganito. Meron tayong property na maaabandon na. Unang-una natin tignan yung lugar, kung responsive ba, kung talagang maraming mga tao, yung mga interested sa mga ganito. Kaya hindi natin alam kung ano talaga yung reason kung bakit nagsara o bakit inabandon na ang lugar na ito. Napakaraming walang matirahan, walang lupa, walang bahay, pero itong lugar na ito ay mas magiging worth it siya kung may titira. Dito na tayo bakit dito natin subukan. Pinapuputol ng mga kahoy, sayang naman. Ano na kayong balita sa may-ari nito, no? Ano ito? Ay, oo nga guys, nakapanghinayang na. Totally. Ganda ng view dito. May pababang daan dyan. Gayunpaman ay nag-enjoy ako sa aking paggala kasama kayo. Muli, nagpapasalamat ako sa walang sawang sumusuporta kay Master G sa mga lugar na pinupuntahan natin. Mag-comment kayo ng mga suggestions, mag-like at huwag kalimutang mag-share ng mga video para ma-update po kayo. Maraming salamat sa mga subscriber natin dyan, sa mga tumutok ng video. Hanggang dito na lang po muna sa ngayon at magkita-kita tayo uli. Pasensya na, yung mga gusto mag-overnight ako, hindi ko kaya mag-isa ngayon.